Siya si Joaquin El Chapo Guzman. Siya ang taong maraming beses nang nakulong at maraming beses na din siyang nakatakas. Nananatili pa din siyang hari ng isa sa pinakadelikadong kartel sa mundo. At siya din po ang utak sa likod ng Sinaloa Cartel na kumalat ang impluwensya mula Mexico hanggang Amerika. At sa kabila nito ay hindi lang siya ang nakakatakot. Dahil sa likod ng kanyang makapangyarihang imperyo ay meron din siyang mga hitman na handang pumatay anumang oras para protektahan ang kanilang amo. At ngayon sa video na ito, sisiyasatin natin ang mga kwento ng mga pinakakilalang tauhan ni El Chapo na nag-iwan ng matinding takot sa buong Mexico. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Alfredo Vizcarra Vega, Alo, ang simula ng Los Antrax. Sa likod ng bawat makapangyarihang kartel, may grupo ng mga hitman na handang gumawa ng madudugong trabaho. At si Alfredo Vizcarra Vega, na mas kilala bilang Alo, ang isa sa mga pinakaunang nagbigay ng muka sa karahasang ito. Si Alo ang itinuturing na nagtatag ng Los Antrax, isang grupong kinatatakutan sa mundo ng mga kartel. Anak siya ni Martiniano Vizcarra Burros, dating Deputy Director ng Pulisya. Dahil dito nagkaroon siya ng koneksyon sa mga taong nasa loob mismo ng batas. Koneksyon na ginamit niya para makaiwas sa pagkakaaresto habang patuloy siya na gumagawa ng mga madugong operasyon para sa kartel. Ang pangunahing tungkulin ni Alo ay tiyakin na walang haharang sa paglipat ng mga drug shipment at dapat hindi din ito haharangin ng ibang mga kalabanggang lalo na iyong grupong sumusubok sa kupin ng kanilang teritoryo. Tinutuligsa niya kaagad ito kapag alam niyang magiging balakid sa mga plano nila. Kilala siya sa pagiging tuso at walang awang magplano ng operasyon, kaya't naging mahalagang bahagi siya ng pamumuno ni El Chapo. Siya ang nagsilbing bridge sa pagitan ng mga boss ng kartel at ng mga hitman ng Los Antrax. Siya din ang nagdidirekta ng mga aksyon na may malamilitar na presisyon. Mario Esparragosa Valdez, The Grim Reaper. Si Mario Esparragosa Valdez, mas kilala bilang The Grim Reaper, ay isa sa pinakakinatatakutang hitman ng Sinaloa Cartel. Sa Mexico at maging sa ibang bansa, nag-iwan siya ng bakas ng takot at dugo sa bawat operasyon. Tinatawag din siyang Dos Delta at El Dos at pinamunuan niya ang isang elite squad ng mga sikaryo, mga armadong tauhan na may tanging misyon: patayin ang sino mang hahadlang sa kapangyarihan ng kartel. Nagsimula ang kanyang paghahari noong year 2008 at sa loob lamang ng 4 na taon bago siya mahuli noong year 2012, itinuturing na siyang isa sa pinakamabangis na tao sa kartel. Partikular na sa Ciudad Juarez na noon ay isa ng sentro ng karahasan. Lalong dumami ang patayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pinakakilabot na insidente ay nang ipapatay niya ang isang lalaki mismo sa araw ng kasal nito, kasama pang pinatay ang kapatid at tiyuhin ng ikakasal. Ang ganitong klase ng brutalidad ang nagpatibay sa bansag sa kanya bilang isang Grim Reaper. Noong year 2022, sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa iba't ibang kaso tulad ng money laundering, kidnapping at pagpatay. Para sa marami, malaking panalo ito laban sa kartel. Pero ang iniwang takot at pinsala ni Valdez, lalo na sa Juarez, ay hinding-hindi na malilimutan sa kasaysayan. Jose Antonio Torres Marrufo, The Jaguar. Si Jose Antonio Torres, na mas kilala sa bansag na The Jaguar o Marrufo, ay isang mahalagang enforcer ng Sinaloa Cartel sa Ciudad Juarez. Isa siya sa mga pangunahing utak na nagpapanatili ng kontrol ng kartel sa drug trade ng rehiyon. Hindi lang basta tagapagpatupad si Marrufo, siya rin ang mastermind sa malalaking operasyon ng kartel. Kabilang ang pagpapalusot ng cocaine at marijuana papasok ng United States gamit ang mga specially modified trucks at sasakyang may lihim na compartments. Ngunit ang kapangyarihan niyang ito ay nakasalalay sa dugo. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay alisin ang sinumang magtatangkang sumira sa kontrol ng kartel sa Juarez. Sa tinaguriang Juarez War, pinamunuan niya ang mga assassin cells na nakipaglaban sa mga karibal na kartel na nagresulta sa libo-libong patay. Bago pa man umangat sa Juarez, kilala na siya sa El Paso section ng kartel bilang isang tao na walang inaatrasan. Ang kanyang kahandaang patayin ng sino mang hahadlang sa kanya ang nagbigay sa kanya ng respeto at takot mula sa kapwa-miyembro ng kartel. Ngunit noong year 2012 nahuli siya ng mga autoridad at noong year 2019 siya ay na-extradite sa United States para harapin ang mabibigat na kaso ng drug trafficking at organized crime.
Noong year 2022, sinentensyahan siya ng 40 years na pagkakakulong. Kasama ng kanyang pagkakaaresto, natuklasan din ng mga pulis ang napakalaking stock ng cocaine, mga baril at milyon-milyong dolyar mula sa ilegal na kita ng kartel. Ang kanyang marahas na pamana ay patunay kung gaano kalawak at kalakas ang impluwensya ng Sinaloa Cartel. Manuel Alejandro Gomez Diaz, Aon. Si Manuel Alejandro Gomez Diaz na kilala bilang Aon ay isa sa pinakamahalaga at pinagkakatiwalaang hitman ng Sinaloa Cartel. Ang kanyang pangalan ay naging sagisag ng katapatan at matinding kahusayan, lalo na sa pagbibigay proteksyon kay Joaquin El Chapo Guzman. Mahalaga ang papel ni Aon dahil siya ang isa sa mga utak sa pagtakas ni El Chapo gamit ang komplikadong sistema ng tunnels. Ang mga tunnel na ito ang naging dahilan kung bakit paulit-ulit na nakakatakas si El Chapo sa kamay ng mga autoridad. Bago siya naging bahagi ng kartel, nagsimula si Aon bilang miyembro ng Mexican military. Dito siya sumailalim sa mahigpit na training sa combat, strategy at survival. Ang mga kasanayang ito ang naging puhunan niya para mabuhay sa marahas na mundo ng kartel, kung saan ang pinakamahuhusay lamang ang nakakatagal. Dahil sa kanyang military background, naging mahalagang asset siya sa mga drug lords. Nakilala siya bilang mahusay sa high-stakes operations at eksperto sa pagplano ng mga pag-atake. Kaya nang tuluyang sumama siya kay El Chapo, agad siyang itinalaga bilang security chief. Ang pangunahing misyon ni Aon ay tiyakin na ligtas si El Chapo laban sa mga operasyon ng gobyerno. Siya ang nag-o-organize ng mga daring escapes at humahawak ng seguridad ng kartel. Pero noong April 8, 2014, bigla siyang natagpo ang patay, puno ng torture marks at bulat ang kanyang katawan. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino ang nasa likod ng kanyang brutal na kamatayan. Ngunit malinaw na ang kanyang legacy bilang isa sa pinaka-epektibo at nakakatakot na enforcer ng Sinaloa Cartel ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng kartel. Raul Mesa Torres, ang pinakabatang hitman. Si Raul Mesa Torres ay nakilala bilang pinakabatang hitman na kinuha ng Sinaloa Cartel. Sa murang edad na 15, pumasok na siya sa marahas na mundo ng organisasyon. Anak siya ni Raul Mesa Ontiveros, isang mataas na opisyal ng kartel, kaya parang nakatakda na ang kanyang landas. Dahil lumaki siya sa pamilyang konektado sa kartel, mabilis siyang nakapasok at tumaas ang ranggo. Ginamit din niya ang social media para ipakita ang kanyang buhay bilang batang sikaryo. Nakasuot ng bulletproof vest, may dalang matataas na kalibre ng armas at laging may kasamang mga tropa. Dahil dito naging idolo siya ng ilang kabataang lalaki sa Mexico na nakakita sa kanya bilang simbolo ng malupit na kabataan. Ngunit ang kanyang kasikatan ay may kapalit. Ang ambisyon ni Raul ay lumaki ng sobra at naging irresponsable siya sa kanyang mga kilos. Noong April 25, 2010, siya at ilang kaibigan ay pinahinto ng mga pulis. Imbis na sumunod, tinakot nila ang mga autoridad gamit ang kanilang mga baril. Nauwi ito sa isang encounter kung saan natamaan si Raul. Dineclare na patay si Raul kinabukasan sa isang pribadong ospital. Sa edad na 15 natapos agad ang kanyang maikling pero malagim na karera bilang hitman. Isang malupit na paalala na kahit gaano kakatanyag o kabilis umangat sa kartel, mabilis din ang pagbagsak. Jose Rodrigo Arechiga Gamboa, El Chino Antrax. Si Jose Rodrigo Arechiga Gamboa, mas kilala bilang El Chino Antrax, ay isa sa pinakakilalang hitman ng Sinaloa Cartel. Siya ang naging leader ng grupong Los Antrax, isang elite squad ng mga armado na kilala sa malulupit na operasyon laban sa mga kalaban ng kartel. Tanyag si El Chino hindi lang dahil sa kanyang brutal na pamumuno, kundi dahil din sa kanyang marangyang pamumuhay na ipinapakita niya sa social media. Puno ng mga litrato ng mamahaling kotse, relong puno ng diamante at bundok ng pera ang kanyang Instagram account. Ngunit ang mga larawang ito ang naging susi para matuntun siya ng mga autoridad. Isa sa mga bagay na nagbigay ng matibay na ebidensya laban sa kanya ay ang kanyang skull-shaped diamond ring, simbolo ng Los Antrax. Noong 2015, umamin siya sa kasong drug trafficking at iba pang kaugnay na krimen. Nahusgahan siya ng 7 years na pagkakakulong, ngunit nakalabas siya noong 2020 sa ilalim ng probation. Subalit ilang araw lang matapos ang kanyang paglaya, natagpuan siyang patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan kasama ang kanyang kapatid na babae at isa pang lalaki. Hanggang ngayon palaisipan kung sino ang nasa likod ng kanyang pagpatay. Mga karibal ba ng kartel o mismong tao mula sa loob na nagtraidor sa kanya? Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo ng malagim na kapalaran na madalas humahabol sa mga lider ng kartel.
Mabilis ang pag-angat pero biglaan din ang pagbagsak. Edgar Alexis Mesa Soto, LPW. Si Edgar Alexis Mesa Soto, mas kilala bilang LPW, ay isa sa mga pinakatanyag na tauhan ng Sinaloa Cartel. Siya ang naging leader ng grupong Los Salazar, isang armadong branch ng kartel na direktang sumusunod sa utos ni El Chapo. Nagsimula siyang makilala nang maaresto ang dating pinuno ng grupo na si Adan Salazar Zamorano noong 2011. Mula roon, si LPW ang pinili para pumalit. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalong tumindi ang karahasan sa Sonora, isang rehiyon na madalas tamaan ng encounter sa pagitan ng mga kartel. Kilala si LPW sa pagiging walang takot at sa abilidad niyang magplano ng mga pag-atake na halos walang bakas na naiiwan. Ngunit maikli lang ang itinagal ng kanyang kapangyarihan. Noong August 26, 2020, sa edad na 23, natagpuan siyang patay at tatad ng bullet sa isang liblib na seashore. Ilang araw bago ang kanyang kamatayan, siya mismo ang nanguna sa isang marahas na raid kaya marami ang naniniwalang ang kanyang sariling mga kasama ang nagtaksil at nagtapon ng kanyang katawan para hindi mahalata ng mga awtoridad. Ang biglaang pagbagsak ni LPW ay malinaw na halimbawa kung gaano kabilis magbago ang kapalaran sa loob ng kartel. Kahit gaano ikaw kaagresibo at kapribilehiyo, sa huli isa ka pa ring piyesa na maaaring alisin kapag naging hadlang ka na sa organisasyon. Ivan Archibaldo Guzman Salazar, Los Chapitos. Bago mahuli si Joaquin El Chapo Guzman, halos hindi kilala ang kanyang mga anak sa publiko. Ngunit matapos siyang makulong, mabilis na lumantad ang tinaguriang Los Chapitos, ang kanyang mga anak na sina Jesus, Ivan at Ovidio, kasama ang isa pang kapatid na mas tahimik pero bahagi rin ng operasyon. Sa murang edad pinatunayan nila na hindi sila basta-basta tagasunod ng kanilang ama. Ginamit nila ang kanilang pangalan at koneksyon para palawakin pa ang impluwensya ng Sinaloa Cartel. Katulad ng ama, kilala rin sila sa pagiging tuso, marahas at mapagplano. Sa kanilang kamay nanatiling matatag ang kartel sa Culiacan at iba pang teritoryo. Noong panahon ng pandemya, nagpatupad pa sila ng curfew sa kanilang lungsod. 10:00 ng gabi dapat nasa bahay na ang lahat. Ang mga lumabag ay pinaparusahan ng mabigat na multa o binubugbog ng kanilang mga tauhan. Ipinakita nito na hindi lamang droga ang hawak nila, kundi pati mismong takbo ng komunidad. 2 beses ding sumikat sa balita si Ovidio Guzman. Una noong 2019 nang mahuli siya ng militar ngunit agad ding pinalaya matapos ang marahas na ganti ng kartel. Sinunog ang mga bus, hinarangan ng mga kalsada at pinagbabaril pa ang mga eroplano ng gobyerno. Pangalawa ay noong January 5, 2023 nang muli siyang mahuli. Sa pagkakataong iyon muling lumubog sa takot ang buong Culiacan dahil sa matinding kalupitan na pinakawalan ng kartel bilang tugon. Ngayon nakaharap si Ovidio sa posibleng extradition sa United States habang patuloy namang pinapalakas ng kanyang mga kapatid ang hawak sa kartel. Ang Los Chapitos ay malinaw na patunay na ang pamana ni El Chapo ay hindi natapos sa kanyang pagkakulong. Bagkus, ipinasa ito sa kanyang sariling dugo. Aureliano Guzman Loera, kapatid ni El Chapo. Si Aureliano Guzman Loera, na kilala rin bilang El Guano, ay isa sa pinakakinatatakutang leader ng Sinaloa Cartel matapos makulong si Joaquin El Chapo Guzman. Bilang kapatid ng pinaka-notorious na drug lord sa Mexico, agad siyang umangat bilang pangunahing enforcer at tagapagpatuloy ng karahasan na iniwan ng kanilang pamilya. Kilala si Aureliano sa kanyang pagiging walang awa, handang pumatay kahit sariling kadugo kapag may bahid ng pagtataksil. Noong 2015, pinatay niya mismo ang kanilang kalahating kapatid na si Ernesto Guzman Hidalgo dahil naniniwala siyang ito ay hindi natapat kay El Chapo. Ang krimeng ito ang nagpasiklab ng mas matinding alitan laban sa Beltran Leyva Cartel na nagpatindi ng malagim na cartel war sa Mexico. Noong 2016, muling ipinakita ni Aureliano ang kanyang tapang at kalupitan ng siya mismo ang nagplano ng pag-atake sa isang military convoy. Ang operasyon ay ginawa para iligtas ang kanyang tauhan na si Julio Oscar Ortiz Vega. 5 sundalo ang napatay at 10 ang sugatan. Malinaw na patunay kung hanggang saan siya handang lumaban para sa kanyang mga tauhan. Matapos nito tuluyang naglaho si Aureliano sa kabundukan ng Sinaloa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. Dahil dito nag-offer ang United States Department of State ng hanggang $5 million na reward para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa pinakamapanganib at most wanted na kriminal sa Mexico.
isang anino ng karahasan na patuloy na gumagalaw sa likod ng Sinaloa Cartel. Brian Donaciano Olguin Verdugo, Elpit. Si Brian Donaciano Olguin Verdugo, na mas kilala sa kanyang alias na Elpit, ang naging bridge ng Sinaloa Cartel sa mga Colombian cartels. Siya ang pangunahing tagapamagitan ni El Chapo sa mga grupong nag-ooperate sa Colombia, kabilang na ang mga dating miyembro ng FARC na pinamumunuan ni Ivan Marquez at Gentil Duarte. Sa pamamagitan niya, naayos ang daloy ng droga mula Colombia patungong Mexico, bago ito tumawid patungong United States. Noong February 2022, bumiyahe si Elpit patungong Colombia para mas pagtibayin pa ang alyansa ng kartel. Ngunit hindi niya alam, matagal na siyang binabantayan ng Interpol at nasa ilalim na ng Red Notice. Bagamat gumagamit siya ng armored vehicles at may kasamang heavily armed bodyguards, isang maliit na detalye ang nagbunyag sa kanyang lokasyon, isang litrato sa social media. Habang bumisita sa estatwa ng Christ the King, nakunan siya ng litrato kasama ang isang local model. Ang babae walang kamalay-malay ay nagpost ng larawan sa Facebook. Ilang oras lang ang lumipas, natukoy agad ng Colombian Anti-Narcotics Police si Elpit. Sa mabilis na operasyon, naaresto siya sa kabila ng kanyang tangkang mag-offer ng 1 billion pesos na suhol. Ngayon naghihintay siya ng extradition patungong United States upang harapin ang mabibigat na kaso ng drug trafficking. Ang kanyang pagkakahuli ay hindi lamang nagwakas sa kanyang paghahari, kundi nagpakita rin kung gaano kalaki ang epekto ng isang maliit na pagkakamali sa mundo ng organisadong krimen. Kahit ang pinakamakapangyarihan kayang mahulog dahil lang sa isang litrato. Jesus Rodrigo Fierro Ramirez pa. Si Jesus Rodrigo Fierro Ramirez na kilala sa bansag na paa ay naging leader ng Los Antrax, isa sa pinakamarahas na grupo ng mga asasin na konektado sa Sinaloa Cartel. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, libo-libo ang napatay dahil sa walang habas at malamig na estilo ng kanilang mga operasyon. Ang pangalan ni Paa ay nagdulot ng takot hindi lang sa mga kalaban, kundi pati sa mga sibilyan na nadadamay sa kanilang karahasan. Malapit na siyang kaalyado ni Rodrigo Arechiga Gamboa o mas kilala bilang El Chino Antrax. Ang kanilang tambalan ang nagpatatag sa reputasyon ng grupo bilang isa sa pinakabrutal sa cartel world. Noong March 2017, isang dramatikong pangyayari ang gumulat sa Mexico. Si Paa ay nakatakas mula sa bilangguan. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya sa pag-escape si Juan Jose Esparragosa Moreno, anak ng isang mataas na pinuno ng kartel. Ang pag-escape ay naganap sa mismong oras ng visiting hours, kaya't nakalabas sila ng hindi napapansin ng mga bantay. Nang napansin ng mga autoridad na wala na sila, huli na ang lahat. Lalong lumala ang hiwaga nang biglang mawala rin ang security chief ng kulungan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Matapos ang pag-escape, lalong tumaas ang reputasyon ni Paa. Naging bahagi siya ng indictment ng United States Department of Justice kasama sina El Chapo, El Mayo at iba pang high-ranking cartel leaders. Ang kanyang kakayahan sa taktika, brutal na estilo at husay sa pag-iwas sa pagkakahuli ang naglagay sa kanya sa list ng mga pinakamapanira at pinakamapanganib na tao sa kasaysayan ng Sinaloa Cartel. Edgar Galvan, mula sa divorce hanggang sa madilim na mundo ng kartel. Si Edgar Galvan ay dating ordinaryong lalaki na nagkaroon ng matinding pagbabago sa buhay matapos ang kanyang divorce noong 2003. Dahil sa bigat ng emosyon at paghahanap ng bagong simula, lumipat siya sa Ciudad Juarez, isang lungsod na kilala sa kasayahan ng nightlife pero mas kilala sa malagim na cartel wars. Ang simpleng pagnanais na makalimot sa personal na problema ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa isang mas delikadong mundo. Sa Juarez nakilala ni Galvan si Jose Antonio Torres Marrufo, isang kilalang hitman ng Sinaloa Cartel. Mula sa simpleng pakikipagkaibigan, unti-unti siyang nalubog sa kalakalan ng droga. Naging bahagi siya ng operasyon ng kartel, tumutulong sa paglipat ng cocaine, marijuana at armas mula Ciudad Juarez patungong El Paso. Ang normal na buhay niya noon ay napalitan ng mataas na panganib at koneksyon sa organisadong krimen. Noong 2011, tuluyan nang bumagsak ang kanyang bagong mundo nang siya ay mahuli ng mga autoridad. Kinasuhan siya dahil sa kanyang papel sa cartel operations at nahatulan ng 24 years na pagkakakulong. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang koneksyon sa kartel. Dahil kalaunan, ang kanyang testimonya laban kay El Chapo mismo ang naging mahalagang bahagi sa paglilitis laban sa drug lord.
Si Galban, na minsang ordinaryong tao lang na dumaan sa personal crisis, ay naging isa sa mga buhay na ebidensya ng lawak at impluwensya ng Sinaloa Cartel. Ang kanyang kwento ay patunay kung paano kayang hilahin ng kartel kahit ang mga taong walang karanasan sa karahasan papunta sa madilim na landas ng droga at krimen. Juan Jose Esparragosa Moreno, El Azul. Si Juan Jose Esparragosa Moreno, na mas kilala bilang El Azul o The Blue One, ay isa sa pinakarespetado at pinakakinatatakutang leader sa Sinaloa Cartel. Ang bansag na El Azul ay galing sa kanyang maitim na kutis na naging mark ng kanyang pangalan sa mundo ng krimen. Pero bago siya maging tanyag bilang drug lord, nagsimula muna siya sa gobyerno ng Mexico. Noong kanyang kabataan, naging bahagi siya ng Direksyon Federal de Seguridad o DFS, ang secret intelligence agency ng bansa. Doon siya natuto ng mga kasanayan sa espionage, covert operations, at pakikitungo sa mga pinunong may impluensya. Ngunit kalaunan, tinalikuran niya ang batas at pumasok sa mundo ng kartel. Sa tulong ng mga koneksyon niya sa mga korap na pulis, mabilis siyang nakahanap ng lugar sa mga kilalang sindikato tulad ng Guadalajara Cartel. At matapos itong mabuwag, naging isa siyang pinagkakatiwalaang kaalyado ni El Chapo Guzman. Kilala siya bilang tahimik pero napaka-stratehikong leader. Isang taong kayang pamahalaan ang cartel operations nang hindi masyadong nagiging sentro ng publicity. Kahit nang mahuli si El Chapo, nanatili pa ring matatag ang impluwensya ni El Azul. Sa likod ng anino, pinanatili niyang tuloy-tuloy ang operasyon ng kartel, lalo na sa drug trafficking. Ang kanyang kakayahang mamuno mula sa ilalim ng radar ang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamapanganib pero pinakamatalinong cartel bosses. Sa ngayon, kabilang siya sa most wanted ng parehong Mexico at United States. May nakalaang $5 million bounty mula sa US Department of State para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa kabila ng kanyang pagkawala, malinaw na ang impluwensya ni El Azul ay buhay pa rin. Patunay na ang kanyang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Rafael Guadalupe Felix Nunez, the financial architect of Los Antrax. Si Rafael Guadalupe Felix Nunez ay hindi tulad ng tipikal na hitman ng Sinaloa Cartel. Hindi siya nakilala dahil sa karahasan, kundi dahil sa kanyang papel bilang utak sa pera ng Los Antrax. Siya ang nag-aasikaso ng milyon-milyong dolyar na kita at mga armas na nagpapatakbo sa operasyon ng grupo. Sa likod ng bawat baril at bawat pag-atake, si Nunez ang nagsisiguro na may sapat na pera at resources para gumana ang kanilang imperyo. Ipinanganak siya na may koneksyon na agad sa kapangyarihan. Ikinasal siya kay Ana Lilia Vizcarra Vega, anak ng dating Deputy Director ng Culiacan State Police. Kasama nila ang kanilang dalawang anak na sa unang tingin ay parang ordinaryong pamilya. Ngunit sa likod nito, siya ay patuloy na nag-o-organize ng financial backbone ng isang brutal na sindikato. Noong 2013, inaresto siya kasama ang isang kasamahan na kilala bilang El Monkey matapos mahulihan ng illegal na bullet. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa mga taong may malalakas na koneksyon, mabilis din siyang nakalusot at nakalaya. Hindi doon natapos ang kanyang kwento. Noong 2014, muli siyang nahuli ngunit nakatakas din noong 2017 kasama ang 4 pang miyembro ng kartel. Mula noon, nanatili siyang low profile at pinaniniwala ang patuloy na namamahala ng mga operasyon sa Sinaloa, partikular sa Culiacan. Hanggang ngayon sinusubukan pa rin siyang hanapin ng mga autoridad. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na hindi lang baril at bullet ang bumubuo sa kartel, kundi pati ang pera. Ang papel ni Nunez bilang financial mastermind ay nagpapakita kung paano kasing deadly ang pera gaya ng mismong mga armas ng Los Antrax. Claudia Ochoa Felix, the Deadly Beauty. Si Claudia Ochoa Felix, mas kilala bilang The Deadly Beauty, ay isang babaeng umangat sa mundo ng kartel hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi dahil sa kanyang kagandahan at impluwensya sa social media. Madalas siyang ikumpara kay Kim Kardashian dahil sa kanyang itsura at paraan ng pamumuhay. Sa mga larawan na kanyang ibinabahagi online, makikita ang marangyang lifestyle, mula sa mga expensive na damit hanggang sa mga special na okasyon. Ngunit sa ilalim ng glamour ay nakatago ang koneksyon niya sa Los Antrax, ang brutal na grupo ng mga hitman na konektado sa Sinaloa Cartel. Noong 2014, nagsimulang kumalat ang mga chismis na bahagi siya ng Los Antrax. Mariin niya itong itinanggi pero ayon sa ilang informant, siya raw ay malapit na konektado sa mga leader ng grupo. Habang tumatagal, naging malinaw na hindi lang basta haka-haka ang lahat.
Ang kanyang buhay na puno ng social media fame ay nagtago ng mas mabalasik na katotohanan. At noong September 14, 2019, natagpuan siyang patay sa kanyang apartment. Una itong iniulat na drug overdose, ngunit maraming nagduda sa opisyal na kwento. Ayon sa iba, maaring ito ay bunga ng pagtataksil o isang paraan ng kartel para patahimikin siya kapag hindi na siya kapaki-pakinabang. Sa huli, naging simbolo si Claudia ng kakaibang kombinasyon ng ganda at panganib. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit sa isang mundo na puno ng karahasan, may mga taong ginagamit ang imahe at kasikatan bilang sandata. Ngunit sa huli, iisa lang ang hantungan, ang brutal na kapalaran ng sino mang lumalapit sa Los Antrax.